Espiritu Santo. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos noon nga't magpakailanman ang kataas-taasan. May likha ng langit at lupa. May likha sa lahat ng bagay. May likha sa tao at nagbigay ng buhay. Nagpahiram ng buhay. Bay sa bawat sandali, bigay mo sa amin. Pinagkakatiwala mo sa amin. Patunay lamang na iyong pagiging mapagmahal. Kalikasan mo, O Diyos. Kaya naman sa aming pagdulog sa iyo, kami po'y nagpapakumbaba. Dumadalangin. Samot dalangin po namin ng kalakasan sa bawat isa amin ay patuloy mong padaluyin. Ang iyong kalikasan bilang Diyos, nagbibigay sa amin ng kalakasan, kaunawaan, kagalingan, gabay, kalusugan, at bawat bagay ng iyong pagiging Diyos. Pagiging ano paman sa tao, ikaw ang may sabi sa kalugan ng iyong pangalan na magagawa mo kung anong ibig mong gawin sa amin. Kalayaan o kaligtasan, kalakasan, katagumpayan, kalusugan, ayon sa iyong kalooban. Kaya naman, wala kaming ibang sasandalan kundi ikaw. Sa mga sandaling ito, samot dalangin po namin ang patuloy na pagsaklaw sa amin ng iyong kapangyarihan, hatid ang biyaya at habag upang kami ay lumakas, bigyan ng kaliwanagan ang aming isipan pangunawa. Maunawaan po namin ang iyong kalooban. Maunawaan pa namin ang puno ng misteryo na pagkilos mo sa aming buhay. Niniwala kaming kasama ka namin ngayon. Ikaw ang may sabi saan man may dalawa o higit na nagkatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay naroon. Kasama ka namin ngayong gabi. We believe, O God, sa paglalakad po namin, nahatid ang panampalataya, pagmamahal namin, at pagkakaisa namin sa iyong presensya. Nagbigay kami ng luwalhati at parangal sa iyo. Kaya abutin po ng iyong biyatabag ang bawat naparito ngayong gabi. Umaasang walang bagay na may hirap sa iyo, walang imposible sa iyo. Hayaan ang malayang pagdaloy sa amin ng iyong Espiritu na iyong salita. Ikaw ang may sabi, ang mga salita o aral na ibinigay mo sa tao ay Espiritu at buhay. Allow us to claim that Spirit tonight, O God, to touch each one of us, to bless us, to strengthen us, O God, to be answered prayer sa bawat kahilingan. Sa iyo po namin handog ang papuri, parangal at pagluluwalhati sa magitan ni Kristo na aming Panginoon, kaysa ng panalangin ng amin ng Birheng Maria at ng mga taong pinapaging banal mo, gabay ng Espiritong Banal, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.
Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Ang kapayapaan ay sumainyo. Brothers and sisters, our healing message for tonight is taken from the letter of St. Paul to the Hebrews, chapter 12, verses 14 to 17. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. He could bring about no change of mind, though he sought the blessing with tears. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual tulad ni Esau. Ipinagpalit niya sa isang pinggang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyong pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pagsisikap at pagluha. Ang salita ng Diyos. To God be the glory.
Purihin ang Diyos. Kumusta na kayo? Malalakas pa kayo para itaas natin ang ating pong mga prayer request kay Yahweh Shaddai. And let's give thanks to the Lord. Jesus.
Iwagaywan niyo yung mga prayer request. Sabi niyo, Panginoon, Panginoon, nagpapasalamat kami papasalamat kami sapagkat naniniwala kaming sapagkat naniniwala kaya mong abutin kaya mong abutin ang bawat isa sa amin. ang bawat isa sa amin. Magiging ano ka kung anong ibig mong maging para sa amin. Kalakasan namin, Pag-asa namin, katagumpayan po namin, puyan po namin, pag-asa namin, pag-asa namin, mga himala namin. mga himala namin. Yan po ang kahulugan ng iyong pangalan. Yan po ang kahulugan. Higit sa sapat Higit sa sa aming buhay. amin. Kaya naman, Kaya naman, tinataas po namin sa iyo ang mga kahilingan narito, O Diyos. Nakikita mo nakikita mo ang dahilan ng kalang pagsasakripisyo sa walk of faith. sa walk of faith. Ano man ang mga ito, Panginoon, ikaw nakakaalam. At ang taong humihiling sa iyo, walang nalilingid sa iyo, walang nalilihim sa iyo. Kasi mula pa lamang ng aming pag-walk of faith, nakikita mo na, Panginoon, ang kalang nais itulog sa iyo. Ang aming minamahal na puno lingkod, Brother Mike, ang kanyang buong sambayan, ang bawat miyembro ng pamilya ng El Shaddai, at ang bawat itinataas sa iyo na kahilingan, iwiniwagayway sa iyo. Tanda ng aming pagsamba, pagtitiwala, paniniwala, pag-asa na kaya mo kang abutin, kaya mo kaming abutin sa gabing ito, sapagkat walang gabagan na mahirap sa iyo. Pagpalain ang mga daladalahan na kailang tinataas, ang mga langis, tubig, asin, Biblia, religious articles, passport, papeles, itinataas sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami na kasama ka namin ngayong gabi. Panginoon, sinubo ko sa may aming walk of faith. Sinamahan mo kami sa aming paglalakbay ngayong gabi. And we believe that you're with us tonight, O God, willing to touch each one of us. Nais mo, Panginoon, na hipuin ang bawat isa sa amin ngayong gabi. Saklawan na yung kapangyarihan mula ulo hanggang talampakan, dugo at balat, buto at lamang puso at isipan. And tonight, allow us to claim and receive your blessings upon blessings, your power upon power, your miracle upon miracle, O God. Answer prayer sa mga answered prayer, Panginoon. We claim through your Son Jesus our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, kaysa ng palangin ng amin ng Birhing Maria at ng mga totoong prayer partner sa magitan ni Kristo, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Let me repeat the reading in Hebrews chapter 12, verses 14 to 17. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit his blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Purihin ang Diyos. Our healing message password for tonight, the 4S of holiness. In the first song, the Sabbath.
Magandang gabi mga brother and sister in Christ. Ako si Mila de Rosario ng Melbourne, Australia. Magpapasalamat lang ako at kay Yahweh El Shaddai na ang aking pamangkin na nanggaling nga sa amin sa Australia, bumalik noong nakaraang linggo lang. Siya po ay nagkaroon ng sakit na hindi ko masasabi na gawa ng masama ito, kaya kinulam siya. Na ngayon bumalik siya dito, napakapayat-payat niya. At kagabi nga, nagpunta ako ng Quiapo, nagsimba ako, at tumuloy ako dahil dito nga nakaano sa Premier Hospital dyan. Kaya sabi ko, pinagpalang lugar yan, kaya ang masamang espiritu na yan ay talagang iano ni Lord El Shaddai. Kaya sabi ko, may plano si Lord, kaya siya dinal dyan. Sa Premier talaga, meron silang hospital na talagang Asian pa yun, pero dyan siya dinala ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Nung nandoon siya sa amin, pauwi siya, sabi niya, Lord, kung ako naman ay mamamatay na, kasi nga, mahirap pag ikaw ay namatay doon, tourist lang siya. Sabi niya, nawa makauwi ako ng Pilipinas. Praise the Lord, nakauwi naman po siya ng Pilipinas at yan nga, dinala siya dyan sa Premier. At ngayon po, kahapon, pinapray over ko kay Brother Resty. Ngayon po, bukas yata, ilalabas na po siya, Lord God. At nagpapasalamat ako na sa talagang miracle is on the way, Lord God. Kaya nagpapasalamat ako, Yahweh El Shaddai. At dinugon mo ang aking panalangin dahil sa Thursday, Lord, babalik na ako ng Australia. To God be the highest glory. Thank you, Lord, sa mga blessing. Brother Mike, thank you, Lord. At sa mga anak niya, pinagpalang anak. Thank you. To God be the highest glory. Amen, amen, and amen. Glory to God. That first song, the Sabbath, stands for the first S, that stands for Sabbath, is or Sabbath. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. Lagi mong tandaan at ilaan pa sa akin ang araw ng pamamahinga. Tama-tama. Bukas, pamamahinga. Pero pamamahinga na kung saan nakalaan ang ating puso at isipan sa Panginoon. Ang Sabbath day, alam po natin kung anong ibig sabihin nito. Dapat araw na nakalaan sa ating Panginoon. O, ang ating puso at isipan, ang ating pangunawa, kasipan lahat ng ating gagawin, naka-reserve o nakalaan para sa Panginoon. Otherwise, may re-remind sa atin ang sinasabi ng Panginoon, God is a jealous God. Ang Diyos ay mapanibughuin. Kung ating lalabigin ng kanyang utos, tiyak yun, meron pong consequence sa ating pagkatao. Di lang natin alam. Sa bagay, ang Panginoon ay masabi natin na God of, minsan siya ay God of the unexpected. Tulad ngayon, unexpected. O, naglalakad pa ako doon sa labas, ako po'y natawagan. Nung una, hindi ko alam ba't may tumatawag sa akin. Yung pala, ako pala ang mauutusan maghatid sa inyo ng mensahe ng Panginoon through our beloved servant leader, Brother Mike. At pagkautos po sa atin, sinusunod po natin. No, ginagawa po natin. Same thing, pag sinabi ng Panginoon, ilaan sa Kanya ang Sabbath day. May Sabbath day tayo para sa Panginoon. Amen? May turo nga palang ating minamahal na spiritual advisor. Pag sinabi kong purihin ang Panginoon, alam kong malambot pa yung mga leeg, makakaligon pa sa inyong katabi.
Pag sinabing purihin ang Panginoon, lingon sa katabi, isigaw mong, God bless you. Pag inulit ko, sa kabila naman, God bless you. Oh. Yung turo naman sa Bulacan, kakaway ang kamay. Sabayan nyo yun. Pagsabay nyo yun, God bless you. Purihin ang Panginoon. 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 Glory to God. Hallelujah. The second song, Sacred Lent. We've come to you, Jesus, with hearts open wide. In this season of Lent, where grace does abide, heal us from our sins, make us whole again. We repent and seek you, O Savior and friend. In your promise eternal, we find our place. Your love unyielding, a saving grace. For sinner you cherish, with arms open wide. You're giving us to hope where despairs once lied. We come to you, Jesus, in this moment of need. Your mercy flows like rivers. Your love is the sea. Heal us from our sins as we repent. We praise you and worship you in this sacred land. In this sacred land. The ashes remind us of a life-leading spot. We walk through the shadows, but you light the dark. Your sacrifice calls us to kneel and believe in your endless redemption, the gift we will see. We come to you, Jesus, in this moment of need. Your mercy flows like rivers. Your love is the sea. Heal us from our sins as we repent. We praise you and worship you in this sacred land. We've come to you, Jesus, in this moment of need. Your mercy flows like rivers. Your love is the sea. Heal us from our sins as we repent. We praise you and worship you this sacred land. Good evening po, Brother Mike, Sister Belen and family. Ako po si Sister Juvie Ragudo from Seattle, Tacoma chapter. Nag-a-attend po ako sa PFCC 47 Ordaneta. So, dumating po kami ng brother husband ko noong November 7,
after 24 years po. Thank God kasi po, ang daming changes. Tapos po, gustong-gusto ko po makapunta dito sa House of Prayer. First time ko po makadalo dito. Yung first time ko po noon, 1990 sa Luneta, nag-overnight. So this is my second time po. Thank God kasi hindi po dapat ako makakasama ngayon dito na mag-walk of faith dahil ano po ng husband ko yung doctor's appointment po dapat ngayon. Tapos kinancel po. So nakasama po ako. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tapos po, ang dami pong blessings na aming natanggap sa aming pamilya. Lalo na po kanina, from Lunita hanggang dito po, yung sinabi kanina ni brother doon sa States na habang umaapak po tayo, naglalakad, yun po, lahat po yun ng nilakad ko. Blessings po yun na bigay ni Lord. Thank you, Lord. Kasi po, nung year 2019, yung kapatid ko po na bunso, na-diagnose po siya ng breast cancer. Thank God, na-overcome po niya ngayon. Ngayon po, cancer-free na po siya. And then, sumunod po yung brother husband ko, 2023, nagkaroon po siya ng gallbladder infection. Tapos muntik na po siyang namatay kasi nag-burst na po yung gallbladder. Na-infection na po ang kanyang lungs, nagkaroon na po siya ng tubig, nag-drain po siya for 3 months. And then, after 3 months, saka po tinanggal yung gallbladder. Nag-stay po kami sa hospital for 13 days. Hindi po ako pinauwi ng brother husband ko for 13 days. Nandun po ako sa hospital. Thank God, muntik na po siyang namatay, pero nagdasal po ako kay Lord. Lord, sabi ko, I gave up to you everything. Sabi ko, Lord, ibigay niyo po para sa akin kasi po marami pa po kaming mission. So, binigay po sa akin ng mister ko na kasi at that time, hindi na po siya huminga. So, sabi ko, Lord, I trust you and I love you. Yun lang po nasabi ko. At dumating po yung mga doctors, kaya na-survive po yung mister ko. Yung 13 days po na yon, ang bill po namin sa hospital, malaki po, like $153,000. Pero thank God, ang ating Diyos na buhay, lahat po yun ay free. Wala po kaming binayaran, kaya po mayaman ang ating Lord. Thank you. Kasi, prinivide po niya lahat yun. Wala kaming binayaran kahit single cent po. Tapos po, sumunod, yung father ko, kasi umuwi kami ng November 7, na-diagnose din po siya ng colon cancer stage 4. Ngayon po, ayaw ko na pong umalis. Gusto kong i-cancel yung flight ko. Pero sabi ng mga kapatid ko, ate, uwi ka na, isusunod na lang namin si tatay. So, ang nangyari po, ayaw niya pong magpa-surgery doon. So, pinayagan po ng doktor na pinayagan po ng doktor na umuwi. Kaya nung pagdating po niya dito, he's happy. Kaya lang, after a month, po yung cancer niya. So, ang nangyari po, dito siya na surgery. Ngayon po, meron siyang, nag-retain po yung water sa kanyang liver. So ngayon po, yun po ang Lord, alam ko, answered prayer na po ako na wala na po ang kanyang
cancer at saka po wala na po ang retain ng kanyang water. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kasasabi ko lang eh. Oh. Pag sinabi kong purihin ang Diyos, lingin ko kasi yung katabi, God bless you. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sino pong naniniwala kasama natin ang Diyos? Naglalakad pa lang tayo kayo na kasama natin ang Diyos. Amen? Nakikita ang iyong sakripisyo. Nakita ang iyong sakripisyo. Kanina nakita ko yung mga dumadaan din ng hirap. May nahilo. At pinapasalamat po natin na alert, na puntahan kung saan merong nangangailangan ng tulong. At naramdaman nila ng mga nagkaroon ng pagkahilo, nasaktan, masakit ang paa. Parang angoy, masakit ang paa ko. Nararamdaman ko yung nararamdaman ng sakit ng paa noong nakita ko. Naunawaan ko. Kung naunawaan ko, mas naunawaan ni Yahweh Shaddai yun. Amen? At tsak, yung mga taong nagsakripisyo, nagtiis, nagsikap na makapag-alay ng sakripisyo sa ating Panginoon, tsak yun. Ngayong gabi gagawing answer prayer ni Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sa Psalms chapter 3 verse 4, I call to the Lord for help, and from His sacred hill answers me. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Nang kayo ba'y naglalakad kayo na tumatawag kayo kay Yahweh? Tumatawag kayo kay El Shaddai? Sabi sa ating binasa, sinasagot. Naniwala ba kayo sinasagot ng Panginoon? Kalikasan po ng Diyos ang tumugon sa ating pagtawag sa Kanya. Naniwala ba kayo? Baka may nagtatanong, bakit kung tumutugon ang Diyos sa aking pagtawag, bakit ngayon di pa ako answer prayer? Sa totoo lang, answer prayer na kayo. Sabi siyo katabi, sa totoo lang, answer prayer ka na. Sininiwalang say answer prayer na. Sasamahan ba natin yung kaya lang? Ano kaya? Sa bagay, di naman tayo kahapon lang pinanganak. Nakikinig na ng mga aral ng ating Panginoon. Binibigyan ito ng wisdom, knowledge. Meaning na binibigyan ito ng knowledge ay nagsisikap tayong alamin, matutunan kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Amen? Di ba ganun kayo? Ginagawa niyo ba yon? Ulitin niyo yung kasi yung katabi. Katabi. Matagal ka ng answered prayer. Sikapin mong makita ang answered prayer. Amen? Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. The third song, Sacrifice. Oh, this must be the hardest hill I've ever climbed. For I must sacrifice you promised, Son of mine. And so I go to worship with you by my side, and trust a sacrifice you will provide.
must now offer you to Him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you. For surely He could raise you up again. Here on this altar, Father, I lay all my dreams and offer back to you this child you've given me. Oh Son, you must believe He called us to obey, and by His love He'll make a better way. And though I cherish you, I must now offer you to Him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you. For surely He will raise you up again. Oh Abraham, oh Abraham, now that I know you fear my name with all your hand. Oh Abraham, oh faithful man, your only son is not the one. Behold the Lamb, behold the Lamb. It must have been the hardest thing He'd ever done, when God the Father sacrificed His only Son, the one that He most cherished gave His life away. And by His love He made a better way. And so I cherish you, and so I honor you. For truly you're the giver of all good things. And so I cherish you, and so I honor you. Your sacrifice is now the King of Kings. Your sacrifice is now the King of Kings. Your sacrifice is now the King of Kings. Magandang gabi po mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Ako po si Sister Del Flores ng LA chapter, active for almost 20 years. Nang narito po ako sa Pilipinas, ninais ko na magkaroon ng mabuting buhay. Subalit ngayon, wala akong ninanais, kundi ibalik ang papuri, parangal, pasasalamat at pagluwalhati kay El Shaddai at higit sa lahat kay Brother Mike na naging dahilan ng aking panibago at pangalawang buhay. Noon pong 1987 dito sa Pilipinas, ako po'y nakaratay sa banig ng karamdaman for almost 2 years. Nag-iintay na ang aking puso ay hindi titibok. Subalit isang gabi, narinig ko po sa radyo ang isang tinig na hindi ko kakilala. Ako po'y nakaratay sa banig ng karamdaman, naghihintay ng kamatayan. Narinig ko ang isang tinig
nagtatanong sa akin kung ako'y nahihirapan na sa aking buhay. Ang sabi ko po'y oo. Tinanong niya sa akin kung gusto ko pang gumaling. Ang sabi ko po'y oo. Ang sabi niya sa akin, itanas mo ang iyong kamay, kapatid, tutulungan kitang manalangin. Napahiya po ako dahilan sa aking pride, sa aking kataasan ng loob. Napilitan rin po ako sapagkat nais kong gumaling. Sa pagkaratay ko sa aking karamdaman, nang mamalayan ko po ako'y nakatayo na, nakataas ang aking dalawang kamay. Pinagsisisihan ng lahat ng aking mga kasalanan. Noon din pong oras na yon, naramdaman ko ang isang kalakasan na walang maaring magbigay kundi ang Panginoon. Sa dahilan pong iyon, nakarating ako sa bansang Hong Kong. Nakalimutan ko ang tinig na aking narinig. Doon po ako'y tinanggap bilang isang katulong. Wala silang nakitang sakit sa akin. Best of health. Nung naroon na po ako at nasimula ni Brother Mike ang gawain, muli kong narinig ang tinig. Yun pala po ay galing kay Brother Mike. At dahil sa gayong pangyayari, natapos ko ang aking problema sa Hong Kong at ipinadala po ako sa bansang Amerika upang doon ay makapaglingkod muli. Nais kong balik ang papuri, parangal at pasasalamat sa dakilang Yahweh El Shaddai at kay Brother Mike sa pangalawang buhay na aking tinatamasa ngayon. Kung tayo po ay naglilingkod, hindi na po tayo ang katulong. Tayo na po ang bibigyan ng katulong sa bahay. Kung tayo po ay naghihirap sa pananalapi, ang 48 cars na ibinigay niya sa akin sa Amerika, ay hindi ko na po maaari pang baybayin. Kung kaya't dito po, sa bansang Amerika, ako na mahirap sa Pilipinas, ay pinayaman niya sapagkat ang tunay na paglilingkod ng isang anak ay lagi niyang binibigyan ng gabay, patnubay at siksik-liglig at umaapaw na pagpapala na hindi na po natin hihingin. To God be the glory in Jesus' mighty name. Purihin ang Diyos. 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 The third stands for sacrifice. In 1 John chapter 4 verse 10, this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Purihin ang Diyos. Kanina, naipag-pray natin sa Luneta, doon sa intercessory prayer, na dahilan ng iyong sakripisyo na gagawin ay handog sa Diyos. Ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-ibig, at ang iyong pagkakaisa sa gawain. By the way, salamat nga pala dahil sinikap ninyo na ma-maintain po natin ang one lane sa paglalakbay natin. Bagamat merong mga nakakalimot, napapaalahan naman at sumusud naman na i-maintain yung one lane. At malamang magiging magandang report natin sa
mga kinaukulan na nag-observe sa atin. May mga padala silang mag-observe sa atin kung tinupad natin ang ating pangako para tayo mabigyan ng kontrata na makagamit ng Ross Boulevard. At salamat po sa inyo, lalo ko yung pagpalain ni Yahweh Shaddai. Purihin ang Diyos. Lumilingon ba kasi inyong katabi? Ulitin natin, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Totoo naman itong pag-ibig, hindi inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Atoning sacrifice for our sins. Kita mo naman, sabi nga ng Pilipos, bagamat Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Sabi ng Biblia, nagkatawang tao. Walang mahirap sa kanya kasi sabi nga ng kahulugan ng isa sa kanyang kahulugan ng pangalan, magiging siya kung anong ibig niyang maging. Magkatawang tao, ano pa. Pero lahat ng kanyang gagawin, may kasamang sakripisyo. At dahil tayo kaisa ni Kristo, tayo man ay nagbibigay sakripisyo kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. And the fourth song, I'm on the winning side. Once I drifted out of sin, had no hope, no joy within, and my soul was burdened down with pride. But the Savior came along, and He showed me I was wrong, and He placed me on the winning side. Well, I am on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. From the straight and narrow way, I was drifting every day, out upon the waters deep and wide. But it is all over now, glory light is on my brow, and my soul is on the winning side. Well, I am on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. I will never have a fear, for my Lord is on the near, and in Him so open I can abide. He's the keeper of my soul, since I gave Him full control, and He placed me on the winning side. Well, I am on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I'm enlisted in the fight for the cause of good and right. Praise the Lord,
Pinagpalang gabi, aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike, at sa inyo mga kapatid, pinagpalang gabi sa inyo. Tunay na ang Panginoon ay nasa ating side lagi. Tinutugon niya ang ating mga panalangin. Ang aking anak ay nahulog nung siya ay 2 taon from second floor. At may narinig akong kwento na after 5 years, 10 years, or 15 years, na ma-manifest mo yung fatality pagka nahulog ang isang bata. So yun, ay ako lamang ang nakakaalam at ang Panginoon, hindi ko ito ikinukwento sa iba. Dumating ng graduating yung anak ko sa college, nag-complain siya ng severe headache. At doon ako sobrang nag-alala. So, kinausap ko ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Ang sabi ko sa Kanya, Panginoon, noong mga panahon na kulang kami sa lahat ng bagay, isang dalangin lang namin sa iyo, dinirinig mo. Ngayon, Panginoon, pinagpala mo na kami. May pangbayad na kami sa doktor. May pangbayad na kami sa hospital bills. Pwede ko na siyang dalhin kaagad sa hospital. Pero saan naman ang pananalig ko sa iyo, Panginoon? Di ba sabi mo, ang pera ay para sa pakikipagkapwa, gagamitin sa mga mabubuting bagay, sa pagtulong sa kapwa, sa aming mga pangangailangan, hindi sa mga sakit. Ang sabi ko pa, mas ibig ko pa, Panginoon, na maging simple ang buhay. Kaysa naman maraming pera, pero nauubos naman sa sakit. Kaya ibig ko, Panginoon, ikaw na ang magpagaling ora mismo. Sabi ko, ayaw ko siyang dalhin sa ospital, ikaw na mismo. At that very moment po, ipinaalala ng Panginoon sa akin yung sinabi niya kay Jairo, do not doubt, just believe. So yun ang pinanghawakan ko at may narinig akong boses. Ang sabi niya, hipan mo ng 3 beses ang kanyang ulo. At agad-agad ko itong hinipan ng 3 beses. At nung oras din naman iyon, ay pinagaling ang Panginoon. Ngayon, 10 taon na ang nakakaraan. Isa na siyang arkitekto, isa na siyang freelance concept designer sa ibang bansa at tunay na pinagpala siya ng Panginoon dahil siya ay masunurin na bata, hindi siya nagdidesisyon ng sa kanya lamang. Laging hinihingi ang aming mga advices, kaya siya ay tunay na pinagpala ng Panginoon. Ang pangalawa, yung aking anak na bunso, kung saan tinupad ng Panginoon, yung pinaghihiyaw sa atin ng ating punong lingkod dyan, na sabi niya, ihiyaw nyo na kung saan bansa nyo gusto. Ang sabi ko, Lord, tour me around the world for free, ikaw ang magbabayad. Hindi ko alam ng ating Panginoon ay tinutupad niya ito sa pamamagitan ng aking bunsong anak. Ang aking bunsong anak ay hinard ng Emirates Airlines at hindi lang yon, binigyan siya ng honor na masurpass yung highest score na hinire ng kumpanyang ito at nakakuha siya ng 97% sa isang international standard test ng cybersecurity engineer. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati ay sa Panginoon lamang. Amen. Purihin ang Diyos. The 4th S stands for side. In Job chapter 16, verse 19, there is someone in heaven to stand up for me and take my side. Ang aking saksi ay nasa langit. Siyang tatayo't magtatanggol ng aking panig. Sino pong naniwalang ang Panginoon ay nasa panig natin? Kayang abutin yung kahilingan. Amen. Naniwala kayong kay answered prayer na. Inabutan ng Panginoon yung mga kahilingan. Oh.
Tumayo na po tayo. Ang Panginoon ay talagang nakikita ang ating kalooban. Nais tayong i-correct kung anong dapat i-correct sa atin. Hindi kalooban ng Diyos na tayo'y mapahamak. Kaya, tinuturuan tayo upang malagay sa kanyang kalooban, sa kanyang panig. Di niya kalooban kasi na tayo ay mawalay sa kanya. At kapag tayo na sa kanya, ramdam natin na siya naman ay nasa atin. Amen? Huwag natin makakalimot na makipagtagpo sa kanya. Na po, pagkilala ng ating pong kaugnayan sa kanyang ating relasyon, ngayong papasok na mahal na araw, ating magugulita ang kanyang tatak na binigay sa atin. Na po, bahagi ng kanyang ngalan, mabuo muli ang ating kaugnayan sa kanya. At habang ating iniangat ng ating kaugnayan sa kanya, patuloy tayo nakikipagtagpo sa kanya, nakikipag-fellowship o nakikipag-banding sa kanyang presensya, sama-sama together, wow, mas lalong maramdaman nasa panig mo si Yahweh El Shaddai. Kahit dumaan ka ng pagsubok, ang kilim mo, hindi ka iniiwan, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Balik-balikan natin ng Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Upang maranasan po natin yun, huwag tayong magpabaya sa ating kaugnayan sa Diyos. Bahagi ng kanyang ngalan, mabuong muli ang ating kaugnayan sa Kanya. Bahagi ng kanyang gawain, tayo ay magkaroon ng magandang relasyon. At dahil magandang ating relasyon, pinaganda ng Diyos, huwag na tayong lumayo sa Panginoon. Amen? Manatili tayo kay Yahweh El Shaddai. Tsak yun. Amen? May kasunod pa ba? Ha? Taas nyo kamay nyo. May pinapasigaw ang ating mahal na puno lingkod. Sigaw, pabaon, pagpapala. Amen. Interesado ba kayo? Amen! Sinong interesado? Purihin ang Diyos. God bless you. 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 Ito ang pasisigaw, hindi yung God bless you. I'm on the winning side. I'm on the winning side. Sige. Sisignal ako ng paghahagis. 3 ulit. Ready? Handa na kayo? I'm on the winning side. I'm on the winning side. I'm on the winning side. Glory to God. Babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa gawain ng Panginoon. God bless us all.